Tumira kayo sa lansangan? Hindi. Tumira din po. Minsan, naabutan po kami ng ulan na natutulog sa kalsada. Isang buwan din. Oh. Kasi wala nang pambayad ng lupa. Na itong mga bata nakaranas sa isang beses lang kakain. Pati din po ako. Minsan lang time na bagong panganak ako dito, minsan di nakakain. Minsan po, kung may magbibigay, kung may maaawa. Magandang araw, ako si Rex Gatchalian, Secretary ng Department of Social Welfare and Development. Ako naman po si Assistant Secretary Aideen Donglao. Nandito tayo sa Walang Gutom Kitchen sa Pasay para sa kauna-unahan natin na kusina serye. Samahan niyo po kami dito sa Pasay City. Jonalyn, Donilyn po. lahat sila anak mo. Opo. 1, 2, 3, 4. Nasaan na mister nyo? Wala na. Wala na. Anong story nyo, Jonalyn? So, nagsimula ka taga-Katbalogan ka. Po. Dito na silang lahat pinanganak. Isa po siya po, sa probinsya po sila. Nagano. Dumayo kayo na Maynila. Hindi Magkasawa po. pa kayo nun. Opo. Tapos naghiwalay kayo. Namatay na po. Namatay. Oh. Anong kinamatay? Kagat po ng aso. Hindi yan pa-inject? Takot po sa karayo. Kailan to? Nung namatay po sa ako ng August lang po, August 7 lang. Kasi maliit pa to eh. Last year just lang. recently. So, hindi nagpa-rabies Hindi po siya injection? O tapos, ano nangyari? Saan kayo nakatira ngayon? Dati po sa Baseco. Ngayon, sa Lansangan? Opo. Gano'n kayo katagal tumira sa Lansangan? 1 month. Anong pangalan mo? Si Michelle. Michelle. Opo. Ikaw ang ate. Panganay si Bakit Michelle. nag-school ka, Michelle? Opo. Saan? Nabatas po. Ng Botas. Pero matanong kita, Michelle. So, isang buwan kayo tumira sa Lansangan. Saan kayo natutulog? Sa Baseco po. Saan sa Lansangan? May papa naman po doon. Kaso pumunta po kami dito kasi wala po kami pambayad ng bahay. Tumira kayo sa Lansangan? Hindi. Tumira din po. Minsan naabutan po kami ng ulan na natutulog sa kalsada. Isang buwan din. Oh. Kasi wala nang pambayad ng lupa. Ano bang trabaho niyo, ma'am? Babalat lang po ng bawo. Kaya nga kulang na kulang. Tapos, nahanap namin kayo sa Lansangan o kayo lang kung saan Kami po naman sa pong pumunta. dito? Paano nyo naman natuklasan to? Nagsabi lang po sa amin. Tapos, pagpunta nyo, para kumain o para na mag-shelter sa taas? Para po sa Sa mental taas. Okay. O kamusta naman sa taas? Okay naman po. Sama-sama naman kayo di ba? Opo. Maayos naman doon. Kita Okay mo na naman may po. kubeta na maayos, may tubig, may tulugan, may laruan yung mga bata doon sa taas, Opo. di ba? So may kantin doon di ba? Opo. O dito kayo pinapakain sa baba? Doon po sa Nakabukod taas. no? Dati, anong kinakain niyo? Binibigay lang po. Yung mga kapitbahay. Humihingi kayo sa mga kapitbahay. Mula namatay daddy mo. Ganun. Nung namatay daddy niyo, binibigyan na lang ng mga kapitbahay. Ganun. Opo. Kung may nagbibigay po sa amin ng pagkain, saka na hindi po kayo makakakain. Nung nahirapan na kayo, may nagturo sa inyo dito. Sino? So yung may-ari natin, tiran namin. So alam niya na doon may pagkain, gano'n. Tapos baka may matulugan Safety din. daw. Kasi Di- sir, wala na silang pambayad ng upa eh. Oh, Kaya, kaya tinuro siya. So alam ng mga tao pala na may ganito. Kasi kahit yung JC tinuro din sa kanya. Kumakalat pala. No? kesa matulog sila sa Makalat kalsada. pala. So, Enjoy naman kayo dito. Opo, masaya. Bakit masaya? Mabait po yung mga Sa taas. Gusto mo ba yung pagkain dito? Opo. Ano ba upatahin nyo sa taas? Oo. Parehas lang naman sa taas at sa baba Manok, Mas gusto mo yung binibigay sa inyo o yung mga pinapakain dito? tita. Diyan, mahirap ba nung walang Oo, kasiguraduhan? Namamalimos siya sa dagat. Sa pier, sa pier. isang buwan lang naman nangyari yan. Opo. Si Jen yung nanghihingi. Opo. Nakaranas na kayo na Oo. hindi 3 beses isang araw kumain? Opo. Hindi. Ang buntis si mama, wala sa kanya nag-alaga. Nung... Siya ng asawa ng papa niya. Okay. So, halos kayo na lang. Naranasan namin sa kalsada na matulog namin sa naabutan kami ng ulan. Oo, Nay, paano no? Nung buntis Di ka. apat-apat to dala-dala mo. Di ba delikado sa kanila? Noong mga panahon na yun? Delikado nun. Puro babae pa naman to. Anong kinakain mo noon nung buntis ka? Kung sino po magbibigay sa amin. Pero lagi Sino? bang meron nagbibigay? Minsan po wala. So hindi nyo alam tong lugar na to Hindi. hanggang tinuro. Tapos Tinuro nagbakasakali kayo, gano'n. Pila dyan sa labas Opo. Natulungan naman kayo kagad. Kumain kayo or sinabi nyo na kailangan nyo ng tutuluyan? Tinanong kami kung saan kami punta. Sabi po, balik probinsya po kami. Ayun. So, yan, pag-usapan natin. Taga-Katbalogan kayo. Actually po, pagbaba po ng Katbalogan, pa po kami, tawid dagat pa po kami. Pero taga-Samar kayo. Opo. Anong bayan yan?
Barangay Puso po yung sa amin. Anong bayan? Sakop siya ng Daram po. Yan. May pamilya ka pa ba doon? Mga lolo ko. Pero kami kapatid. naman, pag iuwi kayo, may kasamang pangpuhunan yun eh. Kung anong gusto mong hanap buhay. Ano bang plano mo pag uwi? Po, sar-sar store lang po. Kaya ba doon? Kaya May bibili ba naman? meron po. Paano yung kanilang pagkain? Kasi dito, tinuturuan sila paano magluto ng mura, masustansya at masasarap. May na sakahan ba kayo? Po, yung mga nyog lang po. Nyog. So, Sa sanay ka lolo. naman sa buhay doon. Opo. Eto, mga to, masasanay ba Sanay po kami. sa probinsya? Saan mo mas gusto? Sa Maynila o sa probinsya? Doon siya. Bakit? Masaya doon eh. Doon maraming gulay, maraming prutas. Kung umuwi kayo sa probinsya, tutulong ka sa mama mo. Hindi, magsuschool siya. Oo, mag-school siya. Tutulong din, sir, sa pag-prepare ng pagkain nila magkakapatid. Lalo na siguro dun sa baby. So, namatay husband niyo nung August. Tapos noon, okay pa, umuupa pa kayo. Hindi na po. Nung time na po nang namatay yung asawa ko, mga isang araw lang po, pinalayas po ako ng mga hipag ko. Pinalas yung hipag. O, saan na kayo napadpad noon? Sa kalsada po. Eh di, hindi naman pala isang buwan lang. Noong Pebrero, doon ka nawala ng pambayad ng bahay. Then, tumira na kayo sa lansangan. Ano yun, palipat-lipat kayo? Minsan, sunsan po ang doon Hirap. kami. Mahirap talaga. Mahirap po talaga. Makakain lang po kami kung makakain. Tapos kung umulan, mababasa. Na itong mga bata nakaranas na isang beses lang kakain. Pati din po ako. Minsan nung time na bagong panganak ako dito, minsan din nakakain. Pero ito, laki-laki na niya eh. Ilan ba na si baby? 4 months. 4 months. So, nung buntis ka, hindi ka nakakakain. Pati nung bagong panganak ka, hindi ka nakakakain. Minsan po, kung may magbibigay, kung may maaawa, makakain po kami. Pag wala, Tapos na pumunta kayo dito ng mga Abril, March po. March. So nandito kayo since March. Pero dito maayos naman kayo. Okay naman po, wala naman po problema. Nakakain na. Safe naman po kami. Safe. Yun ang importante, safe. Excited na kayong lahat umuwi. Jillian, excited ka na umuwi? Kwento mo naman ako nung ikaw yung nilimos sa Pierre. Nagbibigay naman. Magkano naiipon mo sa kada araw noon? 100. Tapos bibigay mo sa mami mo. Ano nabibili mo sa Po, 100? sa Baseco po kasi may tinda pong pastel, lalagang 10 piso lang. May kasama na po yung manok. Pastel ng tinapay at manok. Pastel lang po, kanin tsaka manok. 10 piso? Yung yung manok po na yung nimay. Himay. Pinaghahati-hatian nyo. Opo. Minsan, 4 kami. 4 na peraso lang din yan. O ngayon, nakakakain kayo 3 beses sa isang araw. So si Michelle, kasama mo mami mo. Si Jillian yung naglilimos. Opo. Kaya dito, mas masaya kayo. Opo. Basta ayusin namin yung pag-uwi nyo sa Katbalogan. Thank you salamat. Enjoy lang. Nandito tayo sa Walang Gutom Kitchen sa Pasay. We're getting ready na for the lunch service. Kaya if you notice kanina spaghetti yung kinakain namin, ngayon naman gulay at lumpiang Shanghai. Kasama ko si Ate Irene. Tinignan, nakipagkwentuhan kami sa mga beneficiaries natin. Na-realize ko sa mga kwento nila, iba-ibang kliyente yung pumupunta dito. Meron yun, sir, yung wala ring pangbayad ng upa. Napilitan tumira sa Napilitan ng lansangan. tumira sa lansangan. Yung iba naman, hindi sila nakatira sa lansangan pero trying to make ends meet at nakakatipid sila maski papano pag kumain dito. Iba-ibang tao, iba-ibang kwento yung mga pumupunta dito pero ang importante, napansin ko tong kusina is becoming a source of refuge para sa ating mga kababayan na medyo nahihirapan. Marami sa kwento nila, kapwa na rin nila nagturo na merong ganitong kusina, na merong ganitong kakainan. Bukod sa naging problema yung walang titirahan, yung safety ng mga anak nilang inisip nila kasi nasa lansangan sila and then they had to worry about the next meal. Yung mga bata napilitan humingi Namamalimos. sa mga humihingi ng tindahan, pagkain. hindi yung tamang lugar para sa mga bata eh. Ito, ang goal natin is to make sure na itong mga kitchen becomes a place of refuge, safe space for families who are having a difficult time in life. And sir, siguro napakahalaga rin na banggitin natin na ito ay magandang lugar para sa mga bata, para walang mga bata nagugutom. Walang bata, walang pamilya, walang Pilipino na nagugutom. So yan yung mandate natin. That's why we have the soup kitchen. It's trying to end hunger one kitchen at a time. Ibalik natin yung dignidad sa pamamagitan ng mainit, masustansya at masarap na pagkain. So sa ating mga kababayan na naghahanap ng pwedeng itulong, iniimbitahan namin kayo mag-volunteer or mag-donate dito sa Walang Gutom Kitchen. More details can be found in our social media pages.